Balita sa mga lalawigan. Nag-cruise ang landas ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at dating Vice President Leni Robredo sa Sorsogon. Nangyari nga yan sa inaugurasyon ng Sorsogon Sports Arena kahapon po ng umaga. Dito nagbatian at nagkamayan pa nga ang magkatunggali sa 2022 presidential elections. Ito ang unang pagkikita ni Marcos at Robredo matapos ang eleksyon. Mismong si Senate President Chis Escudero raw ang nag-imbita kay Robredo na salubungin ng Pangulo. Kailangan din daw umalis si Robredo kinalaunan dahil sa kanyang ibang appointments. Ayon sa kanyang kampo, walang kahulugan ang pagkikita ng dalawang magkaribal sa politika. Hindi naman nabanggit ng Pangulo sa kanyang talumpati si Robredo, pero meron siyang iniwang isang makabuluhang mensahe. Maaring may pagkakaiba tayo sa paniniwala at sa opinyon, ngunit alam ko na tayo ay pinagbubuklod ng iisang hangarin na may angat ang antas ng pamumuhay ng bawat isang Pilipino. Yan nga po ang tinig ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Walang acknowledgement sa speech. Wala. Dumako naman po tayo sa Kitaw-Taw sa Bukidnon kung saan po nalibing ng buhay ang isang pamilya sa landslide. Kasagsagan po ng malakas na ulan nang mangyari po ang pagguho. Naghahanda pa naman noon na lumikas po ang pamilya, tanging ang panganay po lamang ng mag-asawa ang nakaligtas. 10 pamilya ho naman ang apektado ng pagguho ng lupa. Samantala sa pananaksak nauwi ang paniningil ng utang ng isang babae sa Mauban, Quezon. Kinilala po ang biktima na si Michelle Pajarillo. Base sa investigasyon, pinapunta ng mga suspek ang biktima sa kanilang bahay para daw magbayad ng utang. Pero nauwi ito sa isang pagtatalo. Ang babaeng suspek tumakas, dala ang kutsilyong ginamit sa krimen, habang naiwan ang kanyang kinakasama matapos ma-stroke. Inaresto siya ng rumesponding police habang sumukong babaeng suspek kinalaunan. Nakakulong na ang dalawa sa custodial facility ng Mauban, Quezon at nahaharap ngayon sa kasong murder. Nahuli po naman sa akto ng mga otoridad ang online live show sa dalawang bahay sa pugad ng Kalaswaan sa Quezon. Inabutan pa ng mga tauhan ng anti-cybercrime group ang ilang babae na nagtatrabaho. Mga foreigner daw ang kanilang parokyano. Dollars daw ang bayaran, depende sa performance. At ayon sa pulisya, karamihan sa mga biktima ay mga magkakamag-anak. 10 ang nasagip, kabilang dito ang 3 menor de edad. 5 ho naman ang inaresto. Maharap sila sa reklamong paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act na may kaugnayan po sa Cybercrime Prevention Act. Viral naman ngayon ang suntukan ng 2 estudyante sa Davao City. Unang nabugbog ang isang estudyante na napaupo sa pedestrian lane. Pero tumayo rin kinalaunan at hinabol ang kaaway nito. Naawat din ng mga tao ang 2 estudyante. Nangyari ang bugbugan itong October 7 sa harap mismo ng kanilang eskwelahan sa Bangoy National High School. Ayon sa mga pulis, gang war ang ugat ng suntukan ng mga estudyante. Hindi naman nagpaunlak ng panayam ang pamunuan ng paaralan. Pero ipinatawag na raw ang mga sangkot na estudyante maging ang kanilang mga magulang. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.